Kumusta mga kababayan? Welcome back po sa ating vlog. Marami kasi sa ating mga kababayan ang nagtatanong patungkol sa problema nila sa pagkuha or pagbubook ng appointment or yung tinatawag nating BLS. Actually, matagal ko na po talagang gustong gawa ng content ang mga katanungan yung ito. Subalit, hindi po ako nanggaling sa Pilipinas nang pumunta ako ng Poland. Kumbaga, galing cross-country po ako at galing po ako ng Saudi Arabia. Kaya naman ay hindi ko talaga kayo mabigyan ng eksaktong ideya kung papaano nga ba or anong gagawin para masolusyonan yung mga problema nyo sa BLS. Pero meron akong napanood na isa pang vlogger na kababayan natin na nanggaling po siya ng Pinas at ngayon ay nandito na sa Poland at nakakabilib din po ang kanyang mga binablog dahil talagang napaka-informative, guys. So more on mga ganyang katanungan yung about sa BLS problem, pagkuha ng passport at iba pa, at patungkol din sa mga legal documents dito sa Poland. At saka marami rin siyang binibigay na idea patungkol sa pagpunta dito. Ito guys, actually hindi ko po intention na kunin yung kanyang video or something na angkinin. But ang purpose ko po kung bakit gusto ko pong i-introduce sa inyo or ipakita itong kanyang video dahil nakita kong napaka-informative nito. At ang iba sa ating mga kababayan siguro hindi pa siya masyadong kilala kasi baguhan pa lang siya sa kanyang pagbablog patungkol sa mga ganitong mga topic or content. Kaya sana ay panoorin nyo ng mabuti at saka sana ay makatulong din po sa inyo yung mga vlog niya. Kahit ako, nire-recommend ko na panoorin nyo po yung mga vlog ng kabayan natin na to nagbibigay ng mga informations patungkol sa mga ganitong issue. Okay? So, ito po yung kanyang video. Panoorin nyo po ito hanggang dulo. This is your commonly questions to me regarding BLS. What if canceled by system? How can we proceed booking? So for today's vlog, pag-usapan po natin how you can proceed booking even if you still encountered canceled by system. So just to give you a recap guys, last December 2024, nagkaroon nga po ng malaking issue sa BLS in regards with appointment allocation process, pagkontrol ng sistema sa BLS at unauthorized selling of appointment slot, which is yung bentahan nga po ng slot sa BLS. But all these issues guys are nasagot naman po lahat ng Polish Embassy at ng Consul dito sa Pilipinas. Okay, so once na mag-open po kayo ng BLS website, makikita nyo na po agad ang sagot ng Consul ng Polish Embassy. Alright? So, last month po guys, nagkaroon po ng system maintenance sa BLS. So, napansin ko po yun guys dahil yung last vlog ko po nung 2024 is kapag po magla-login kayo, wala na pong nalabas na CAPTCHA. But this time guys, meron na pong nalabas. So, nagkaroon po sila ng differences. Okay? So, punta na po tayo sa main topic which is how to proceed your booking even if you encountered canceled by system. So at first, mag-sign in po muna tayo sa ating account. I-fill in po natin ang email address, password, and then type po natin ang CAPTCHA. Then next po is i-click po natin yung login. Then as you can observe sa application list, may nakalagay pong canceled by system. So all we have to do is to click the fill your appointment form. Then dito guys, i-fill in po natin all the necessary information needed. Okay? Then as you can observe, may nakalagay na pong success, details added successfully sa application list. Proceed to click the book appointment. Then lalabas na po ang ganitong klaseng form at i-fill in lang po natin lahat ng information. After that, i-verify po natin ang ating email address. At once na na-verify na po natin, lalabas na po ang ganitong klaseng booking link para makapag-proceed na po tayo kay BLS Calendar.
So take note guys, ang booking link na ibinibigay ni BLS is meron pa rin pong expiration. Okay? So, punta na po tayo sa mga tips guys. Disclaimer lamang po, ang lahat ng tips na ibibigay ko po sa inyo is purely based on my personal experience. Some tips may work for you or not. But, ang lahat po ng tips na ito is napagdaanan ko na po. Kaya gusto ko lang pong i-share sa mga nais or interested po na itry. Okay? So, tip number 1, mag-abang na po kayo ng slot sa BLS. Start from second week of the month up to end. Dahil po, ang pag-aabang ng date ng pag-o-open ng calendar ni BLS is wala pong exact. Okay? Hindi po yan sila nag-a-announce kung kailan sila mag-o-open. Kailangan po nating tutukan, kailangan nating abangan talaga guys kung kailan sila mag-o-open. Alright? Nung time po na jobless ako guys, talagang inabangan ko po from time to time ang pag-o-open ng calendar ni BLS. At nagkaroon din po ako ng buddy system which is yung friend ko po guys na tumulong po or naging katuwang ko sa pag-aabang ng slot ng BLS, okay? So, binigyan po namin ng responsibility ang bawat isa. Nag-set po kami ng alarm at nag-set din po kami ng araw kung kanino po naka-allocate yung pag-aabang ng time na yon, okay? So, nag-work naman po siya guys sa amin dahil talagang natatimingan po namin ang pag-o-open ng calendar ni BLS, okay? Dahil po guys, ang pag-aabang sa slot ng calendar ni BLS is hindi po ganon kadali. Yung effort ng pagod mo guys, yung puyat, yung stress, talagang masasakripisyo mo siya guys, talagang tututukan mo talaga siya guys. Dahil hindi nga po talaga sila nag-a-announce kung kailan po nag-o-open ang kanilang calendar. Kaya po guys, napakalaking bagay kung meron po kayong maging katuwang or katulong sa pag-aabang po ng slot. Okay? Dahil hindi nyo po kakayaning mag-isa guys kung kayo lang po ang mag-aabang ng slot. Lalong-lalo na po guys kung meron po kayong trabaho. So second tip po guys, gawa po kayo ng another account. So ang ibig sabihin po nito guys is kakausapin nyo po yung existing passport na owner, for example, sa family member nyo, meron po siyang passport. Then, gawan nyo po siya ng account sa BLS para po ma-monitor nyo yung pag-check ng calendar ni BLS. Since nga po, na-limited lang yung time. Okay? So, for example, meron akong isang account. Then, yung kapatid ko na merong passport, ginawan ko rin po ng account. Pero hindi po siya ibubuk ko guys ha. Parang kumbaga pang-monitor lang siya ng calendar ni BLS. Okay? So ganun po yung ginawa naming isa sa mga way para po ma-monitor ang calendar ni BLS. Pero yung ginamit po naming passport guys na number is talagang legit na meron talagang taong nag-i-exist na ganon. So wag po kayong gagamit or gagawa ng passport number na hindi nyo kilala yung tao na yun guys. Kasi what if yung ginawa nyong passport number is gawa-gawa nyo lang guys or hinulaan nyo lang. So kawawa naman po yung tao na nagmamay-ari ng passport na yun. Okay? So ang gawin nyo po guys, kung meron kayong kakilala or family member na nagmamay-ari talaga ng passport number na yun guys, gawan nyo po ng account at ipagpaalam nyo po sa kanila na kung okay lang na gawan nyo sila ng account and then para lang mag-monitor kayo nung calendar ni BLS. Okay? So, nag-work naman po siya nung way na yun guys na ginawa namin dahil nung ginawan ko po ng account yung kapatid ko, pero hindi po siya pupuntang Poland guys ha, kumbaga pang dummy account ko lang siya guys. So, nung ginawan ko po siya, tapos meron na rin po ako, so yun, parang pinagpalit-palit ko lang po yung mga account na yun para ma-monitor ko po yung pag-o-open ng calendar ni BLS. So, isa po yan sa mga technique na ginawa ko guys para ma-monitor talaga ang calendar ni BLS kapag sila ay nag-open na. Alright? So, for the last tip guys, ito po is para sa may mga applicant na may mga trabaho. Okay? So, maghanap po kayo ng legit na setter ng BLS
appointment slot. Dahil naglipanan na po ngayon guys ang mga scammer, lalong-lalo na sa Facebook. Mag-ingat po kayo guys ha. Ang hanapin nyo po talaga is yung recommended sa inyo guys at talagang napatunayan yung legit sila guys. Okay? So, yun lang po guys, yung mga tips na ibibigay ko sa inyo dahil yun lang din po ang nag-work sa akin. So as for me guys, yan po yung mga ginawa kong tips na para po mabantayan ang pag-o-open ng calendar ni BLS. So choice nyo naman yung guys kung susundin nyo po siya or itatry nyo po guys. Okay? So yun, napaka-informative po talaga ng mga videos ni Madam, no? Kaya naman mga kababayan, I suggest po na i-subscribe nyo rin po siya sa kanyang YouTube channel. Talagang napaka-solid ng mga information na binibigay niya sa atin. At yun lang po, maraming salamat sa panonood. Sana ay nakatulong sa inyo itong video na to. Kita-kita po tayo ulit sa mga susunod pang video.